Magandang araw mga kadayo. Bago natin umpisahan yung kwento, maaari ba akong humingi ng isang subscribe sa inyo? Malaking tulong po ito para sa mabilis na pag-grow ng ating channel at para mabilis din tayo ma-hit ang 1,000 subscribers. Yun lamang po mga kadayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kadayo, kumusta na po kayo? Ako heto kasalukuyang nagpapahinga at pinipilit makalimot sa nangyari sa buhay ko. Ngayong 2026 lang po ito nangyari at sariwa pa talaga sa akin ang lahat. Sa totoo lang po mga kadayo, hindi ako naniniwala sa multo. Hindi po kasi kami Katoliko. Isa pa matapang po kasi akong tao. Para sa akin, gawa-gawa lang naman ng tao ang mga kwentong kutsero tungkol sa mga multo na yan. Kaya po nang mangyari sa akin, ang paglaruan ako ng mga kaluluwang galit sa mga tao. Yung gustong mangdamay sa sinapit nilang dilubyo. Doon ko napatunayan na totoo pala ang mga multo. At pwede nga mangyari sa atin na gawin tayong laruan ng mga nilalang na wala na sa ating mundo. Isang imposibleng senaryo kasi ang nangyari, Sir Bon. Nakausap at nakaharap ko ang pamilyang matagal nang patay. At totoong nangyari ito sa buhay ko. Hindi pa naginip at hindi ko po katang isip lamang. Sir Bon, ako si Temi. Isang tomboy since birth. At kung tawagin nga nila ako sa trabaho ay Tems. Isang food delivery rider dito sa Metro Manila. 2 taon pa lang ako sa ganitong trabaho. Marami na akong naging trabaho pero dito ako tumagal. Sayang kasi ang motor ko kung hindi ko gagamitin sa trabaho. 1 taon pa bago ito ma-fully paid, kaya kailangan kong maging masipag. Dahil na rin sa katangahan ko sa pag-ibig. Kaya heto, walang maipon. Uto-uto kasi ako at kayang paikutin ng mga babae. Ilang beses na ba akong napalaya sa bahay namin dahil sa katigasan ng ulo ko. Kaya heto, babawi muli sa magulang ko. Kahit naman anong tigas ng ulo ko, mahal na mahal pa rin naman nila ako. Kaya pag wala na akong jowa, magulang ko naman ang priority ko. Matatanda na kasi sila at ayaw ko na silang bigyan pa ng problema. Ang huling babae sa buhay ko. Hiningan lang ako ng cellphone at laptop. Kaya natauhan na ako. Ayaw ko na talaga. Pangako ko yan sa magulang ko. At sana nga mapanindigan ko ang pasya ko. Tama nga ang nanay ko. Hahanap at hahanap daw ng lalaki ang mga jowa ko dahil wala daw naman akong hotdog. Masakit bang pakinggan ay ayos lang. Tama naman ang nanay ko. Ano ba naman ang magagawa ko dahil ipinanganak akong panglalaki ang puso ko. Sa buhay nga naming mga tomboy na may motor, pogi point sa amin kung masipag kami at may trabaho gamit ang motor. Kaya buhat sa huling trabaho ko sa SM bilang bagger, agad akong nagpalit ng trabaho. Nag-apply agad ako bilang food delivery rider para mas pogi ang dating. Masaya naman ang isang rider. Hindi ka maiinip kasi laging nasa kalye araw-araw. Ang kalaban lang namin ay init at ulan. May mga galante din naman na malaki magbigay ng tip. At may kuripot din kahit pisong sukli ay kinukuha pa rin. Sa batch nga namin, malimit ako ang tawagin ng lahat. Hindi kasi ako maarte at hindi ako mareklamo sa mga client namin. Kapag ayaw ng mga katrabaho ko, ako agad ang sasalo. Ganyan ako pagdating sa trabaho. Pag mahirap kausap at matataray na client, ako ang ihaharap nila at ayos ng problema. Ewan ba, Sir Bon? Ganito na ako mula pagkabata. Mahinahon at hindi takaw away. Kahit nga napapagalitan na ako ng magulang ko
dahil uto-uto daw ako ay ayos lang sa akin. Sabi nga ng mga kakilala ko, iilan lang ang kagaya ko. Ang ibang tomboy lagi daw takaw away. Ako naman laging nagpapakumbaba. Hanggang isang slot nga ang na-regular sa aking account. Habang tumatagal, personal na akong nire-request nila na mag-deliver ng pagkain nila. Pamilyang mayaman ito. At sa 13th floor nakatira sa kilalang kondo sa Makati. Ang klase ng kondo nila, Sir Bon, ay yung unang design pa. Yun bang unang labas ng mga kondo sa Makati? Masasabi kong matitibay pa nga ang ganong design kumpara sa mga bagong kondo ngayon. Karamihan sa mga nakatira doon mga pamilyang negosyante o yung may mga negosyo sa loob ng Metro Manila. Tahimik ang lugar nila. Yung tipong walang pakialamanan. Bawal ang maingay at bawal ang magpatunog ng malakas. Sabi pa nga ng mga taga roon, bawal ang magparty. Magagalit ang mga tenant. Basta ayaw daw nila ng maingay dahil strikto ang mga nakatira doon. Hanggang 15th floor lamang ang kondo at ang ibang unit stock room daw ng mga Chinese. Kaya kukonti ang tao minsan nga pag nagdi-deliver ako nangingilabot ako sa katahimikan. Para bang nakakasakalang paligid kahit wala namang ibang tao sa tabi ko. Kaya ayaw ng mga kasamahan kong rider mag-deliver at muli ako na naman ang kanilang nakita at ipapasa nga nila ang booking sa account ko. Sa bagay, mabait naman ang pamilya at bayad naman lagi online kaya inaabot ko na lang at aalis na ako. Tinatanong ko ang mga kapwa ko rider, bakit ayaw nilang tanggapin ang booking sa kondo na yun? Ang sagot nila, masyadong mataas ang building at minsan maintenance ang elevator nila. Mababaw na rason pero para sa akin ay hinayaan ko na lang sila. Basta ako walang reklamo. Ang napupuna ko pa sa regular client ko. Parang paulit-ulit lang ang order nilang pagkain. Marami namang ibang fast food pero ang Filipino food ang lagi nilang ino-order. Sa bagay, ano ba naman ang pakialam namin? Basta ang mahalaga, may tip at bayad lagi ang kanilang pagkain. Hanggang isang araw habang naghihintay kami ng booking sa aming tambayan, may pinag-uusapan ng mga kasamahan kong rider. May naaksidente na naman daw na rider dahil bigla daw itong nagtatatakbo pababa ng isang building at diretso sa kalye. Hanggang nabangga daw ito ng isang truck. Masakit man pakinggan. Dead on arrival na daw ito sa ospital. Tanong ko agad saan building at bakit tumakbo. Pwede namang maglakad pababa. Bakit hindi nag-elevator? At marami pa akong tanong sa kanila. Ang hirap kasi sa pakiramdam na may kasamahan ako sa trabaho na namatay tapos maraming anak. Ang sagot nila sa akin, marami na daw namamatay na nagdi-deliver sa building ngayon. Ewan daw bakit may natanggap pa ng booking sa address na yon. Ako naman ay todo pakinig lang. Kailangan kong malaman ang buong detalye. Aba, ayaw ko pang mawala sa mundo dahil bata pa ako. Kaya nakipagsiksikan talaga ako sa mga rider at nakikinig. Yun daw kasing building tabing-tabi ng kalye. Kaya paglabas, talagang kalye agad ang tatapakan. At lagi daw sira ang elevator. Kaya lalakarin ng rider ang pataas at pababa. No choice kumbaga. At pagtatakbo ka pababa, sa kalye agad ang diretso mo. Napaisip ako at inalala ko agad ang mga building na nararating ko. Kailangan kong maging alisto. Marami na daw na aksidente sa lugar na yon. Lahat ng rider. Bigla naman akong nakatanggap ng booking at napilitan akong umalis. Hindi pa kami tapos mag-usap ng mga kapwa ko rider. Nabitin tuloy ako sa kwentuhan namin.
Habang nasa daan, napapaisip ako at naging interesado tuloy ako sa balitang yon. Kailangan kong mag-ingat. Baka hindi ko alam, nagdi-deliver na rin pala ako sa address na yon. Dali-dali kong tinapos ang aking booking at agad akong bumalik sa tambayan namin. Kailangan ko kasing alamin ang address ng nababalitaang may namamatay na rider na nagdi-deliver doon. Siyempre natatakot kasi ako. Ayaw na ayaw ko kasi ang salitang kamatayan. Bata pa ako at gusto ko pang mabuhay ng matagal. Gusto kong magtrabaho pa at gusto ko pang makasama ng matagal ang magulang ko. Pero Sir Bon, pagdating ko sa tambayan namin, iilan na ang mga nakatambay na rider at wala na ang mga kakilala ko. Kaya halos wala na rin akong natanong. Dumaan pang mga araw at hindi matigil ang kanilang kwentuhang yon. Kaya nagpilit na akong alamin kung saan ba ang address. At kahit matapang ako, ay nakakaramdam na ako ng takot. Tinapat naman ako ng kakilala ko na sa Makati daw ang lugar. Hindi lang daw sila sigurado ang exact location dahil ayaw daw sabihin ng company nila at baka nga daw katakutan ng mga rider. Sabi pa daw ng mga matatagal na rider, mag-anak daw na nagpakamatay ng sabay-sabay ang ayaw daw umalis sa kanilang building. Patuloy daw silang naninirahan doon at umu-order ng pagkain sa fast food. Ang ino-order daw na pagkain ay ang huli nilang kinain noong bago sila sabay-sabay magpakamatay. Nanlalaki naman ang mata ko sa pakikinig. Pilit kong inaalala ang mga dinideliveran ko. Nagagalit daw ang mga galit na kaluluwa pag late dumarating ang pagkain nila. Ang rider daw natataranta sa sobrang takot at tatakbo pababa hanggang mataranta at diretso nga ito sa kalsada hanggang mabangga ng sasakyan. Natawa naman ako, Sir Bon, sa kanila at sinabi kong kalokohan na yata yun. Pilit kong inuunawa ang kwentong kutsero nila dahil nga iba ang religion ko. May takot ako sa salitang kamatayan. Inaamin ko yun. Pero yung nag-order ng pagkain na kaluluwa na at mag-anak pa, doon ako napapatawa at hindi ko na sineryoso pa ang kathang isip nila. Sinabi naman ng tropa ko na hindi masamang maniwala dahil wala daw namang mawawala sa amin. Mag-ingat na lang daw kami lalo na sa area ng Makati. Inaamin ko oo at matapang ako pero naging alerto din ako kahit paano. Nang tumunog nga ang cellphone ko, kinabahan ako. Hindi na ako gaya ng dati na relax at tanggap lang ng tanggap ng booking. Pagbasa ko, Makati area. Lalo akong kinabahan. Inalam ko ang address at ang dati kong customer. Kaya nawala ang kaba ko. Same order at same lang ang amount. Dali-dali kong pinick up ang order nila. Pero nagkataon may banggaan sa area. Malapit sa kondo na pagdideliveran ko. Ang haba na talaga ng traffic. Agad ako nag-message na malilate ako. Pero walang nag-seen sa message ko. Lalo pang tumagal ang traffic. Dahil ang mga cable ng Meralco ay nadamay sa banggaan ng truck at bus. Nag-aalala na ako na baka magalit ang customer ko. Late na ako ng 10 minuto. Halos paliparin ko na ang motor ko at ang masaklap pa, Sir Bon, sira ang elevator ng kondo. Tumakbo na ako paitaas gamit ang hagdan. Pero ang pinagtataka ko, bakit ang dumi ng paligid? Ang basura nagkalat. Samantalang kamakalawan nung mag-deliver ako hindi naman ganon karumi. Hindi ko na lang pinansin at tumakbo lakad na nga ang ginawa ko. Nagring pa nga ang cellphone ko at tumawag na nga ang customer ko. Lalo naman akong nataranta. Tumigil muna ako sa isang tabi. Sinagot ko ang tawag pero wala namang nagsasalita sa kabilang linya. Dako,
Galit na siguro ang customer ko. Tumakbo muli ako pa itaas. At nakakahalata na nga ako. Parang paulit-ulit lang ang dinadaanan ko. Maduming hagdan at maduming paligid. Yun at yun lang ang nadadaanan ko. At wala akong makasalubong man lang ni isang tao. Pawisan na ako at bakit parang ang labo ng mga numbers sa mga unit nila. Dati naman, kitang-kita ko kung asa na akong palapag. Nakakahalata na ako. Pinaglalaruan na ako. Bumalik sa alaala ko ang kinuwento ng mga kapwa ko rider. Tumawag ako sa tropa ko, pero wala na akong signal. Na dati naman, nagagawa kong tumawag sa building na yon. Mukhang nasa panganib na ako. Kailangan kong maging alisto. Hindi na ako interesado na ma-deliver pa ang dala kong pagkain. Nagpasya ako, Sir Bon, na bumaba na. Ang pagkain kong dala ay itinapon ko na. Bumulong ako ng ilang Bible verse. Ang verse na inaral namin at itinuro sa oras ng panganib. Nag-ipon ako ng lakas at nagpasyang tumakbo pa ibaba. Pero isang boses ang narinig ko at sinabing kagaya din daw ako ng ibang rider. Wala daw akong modo. Paglingon ko, Sir Bon, isang lalaki, edad 50, at madumi ang kanyang kasuotan. Hindi ako maaring magkamali. Nakalutang ito sa ere. Sa likuran niya ang babaeng laging na-receive ng order nila. Pero umiiyak ito na nakatingin sa akin. Hindi ko na malaman pa ang gagawin ko, Sir Bon. Dahil kitang-kita kong nakalutang din ang paa nito na napakadumi. Wala na akong sinayang na sandali. Ang takbo ko halos wala na akong tinatapakan pa. Nagpagulong-gulong na ako pa ibaba. Masakit sa katawan ko habang tumatama ako sa baitang na hagdanan. Dinig ko pa rin ang sigaw ng lalaki. Minumura niya ako at doon ako nawala ng malay. Isang kamay naman ang naramdaman kong tinatapik ang mukha ko. At nakakabinging busina ng mga sasakyan ang narinig ko. Nasa gitna na pala ako ng kalsada at hinihila ng kapwa ko rider. Ang swerte ko, Sir Bon, at nahila pala agad ako ng kapwa ko rider na nasa area ding yun. Sinabi ng kapwa ko rider na kitang-kita niya ako na nahulog sa hagdanan. Wala na daw akong malay, kaya agad daw niya akong nahawakan. Kung hindi daw niya ako nahila, tiyak mababangga ako ng mga sasakyan. Kahit masakit ang ulo ko at katawan ko, agad kong tinakbo ang motor ko. At sinigawan ko ang kapwa ko rider na umalis na kami sa lugar na yun. Nilinguan ko pa ang building, Sir Bon. Pero bakit naging lumang-luma na ito? Wala na nga akong pakialam pa. At nagpaharurot na ako papalayo para makarating sa opisina. Nag-report agad ako at pinablock ko na ang address na yon para wala nang mabiktima pa. Swerte lang talaga ako, Sir Bon. Kung hindi ako matapang, wala na ako ngayon. Maniwala kayo. Totoo po ang multo. Buhay na saksi po ko. Hanggang dito na lang po mga kadayo. Mag-ingat po lagi ang lahat.